Kaya bang pigilan ang init ng katawan sa dalawang taong nagmamahalan? Unang umibig si Ana Lizette sa kanyang one and only true love na ang buong akala niya panghabang buhay na pagmamahalan. Ngunit matapos ang lahat, iiwan na lamang siya na parang basahan. Subalit, ang mas masakit, sariling magulang, itinakwil siya. Kaya bang bumangon ni Ana Lizette? Gayong nag-iisa na lamang siya? Kakayanin kaya niya ang mga pagsubok na dumarating sa buhay niya? Napabalikwas ako ng bangon nang makita ko ang oras ko sa cellphone. Lagot ako nito sa boss ko. Ayaw pa naman nun sa late. 6:05, basa ko sa oras. At wala nang sinayang pa na sandali. Mabilis akong bumangon, inayos ang kama at naligo. Na makapagbihis, dali-dali akong nagluto ng almusal. Halos hindi na nga ako huminga sa pagmamadali. "Good morning, Mama!" Bati ng anak ko, nakakagising lang din at nagkukusot pa ng mata na napaupo sa isa sa mga silya sa aming hapagkainan. "Good morning, baby!" Bati ko dito at agad na nag-ikot ng paningin na para may hinahanap. "Nasaan po si Ate Carla?" Tanong nito na ang tinutukoy ang kasama namin sa bahay. Tagapag-alaga nito kapag nasa trabaho ako. Nagpasabi siya kagabi na 7 na siya papasok ngayon kasi kadarating lang ng papa niya galing abroad. Nasa early 20s pa lang si Carla. Hindi nagtapos ng kolehiyo para na rin magtrabaho at makatulong sa pagpapaaral sa mga nakakabatang kapatid nito. Si Papa po kaya? Kailan siya uuwi? Nilulukot ang puso ko sa inosenteng tanong ng anak ko na ngayon nagsimula ng kumain ng piniritong hotdog na niluto ko. "Diba, sinabi ko naman sa'yo na abala pa sa trabaho ang papa mo. Masyado kasing malaki at malawak ang trabaho ng papa mo kaya hindi pa siya makauwi. Pero malay mo, diba? Baka bigla ka nalang supresahin ng papa mo at umuwi na siya." Nahihirapang pahayag ko na para ba may kung anong bumara sa lalamunan ko. Mula kasing magkaisip si Kendall, madalas na niyang tanungin kung nasan ang papa niya. At dahil hindi ko naman siya masagot ng tama, puro kasinungalingan lang ang nasasabi ko dito. Umaasa na sa tamang panahon, maipaliwanag dito ng maayos ang katotohanan. Mukhang nabisi na ito sa pagkain, kaya naman bahagi akong iniiwas ko ang paningin ko at pasimpleng pinunasan ang luhang namuo sa gilid ng aking mga mata. "Hihintayin ko lang ang ate mo at papasok na rin ako." Pinasigla ko ang boses ko at kumain na rin ng pandesal at itlog habang umiinom ng kape. 7:30 ang oras ng pasok ko at may 30 minutong biyahe papunta sa opisina na pinapasukan ko. Kaya naman kung hindi ako makapag-aantay ng sasakyan na mga 6:45, siguradong mahuhuli na ako at mapapagalitan ng boss ko. Ayaw na ayaw kasi nito na nalilate ako na sekretarya niya dahil umagang-umaga pa lang madami na agad ipinag-uutos. Hindi nga nagtagal, dumating na si Carla na todo nakangiti at binati ako ng magandang umaga. "Ikaw na ang bahala dito ha, Carla. Mauna na ako." Bilin ko dito nang palabas na ako sa bahay na inupahan namin. "Sige po ate, mag-iingat po kayo." Sagot nito at tumuloy na siya sa may kusina kung nasaan ang anak ko, si Kendall. Medyo sinwerte naman ako dahil paglabas ko pa lang sa may tabing kalsada, may jeep na agad na dumaan kaya nakarating rin ako agad sa opisina. Dali-dali ako sa paglakad papasok sa opisina. Binati ang ilang bumabati ng magandang umaga pero mabilisan lang. Pagdating ko sa mesa ko na nasa labas ng opisina ni Miss Manansala, agad kong inayos ang mga papeles na mga ipinasa sa akin ng ibang mga departamento para ipasa sa CEO. "Good morning, Miss Manansala." Bati ko sa boss ko na inuluwan ng pintuan. "Good morning, Miss Mendoza." Walang emosyon na bati nito sa akin at nilagpasan ako para pumasok sa loob ng opisina niya. Mukhang hindi maganda ang mood ng boss ko dahil kahit na may pagkamasungit,
Ngumingiti naman ito kapag bumabati, lalo na kung nasa mood ito. Nasa early 40s ang boss ko at wala pang asawa. Kaya naman, sabi ng iilan, masungit at nagtataray dahil madalas maikumpara sa dalawang mga nakababatang kapatid na may kanya-kanyang pamilya at masayang namumuhay kasama ang mga ito. Pero sa 5 taon na pagtatrabaho ko dito, napatunayan ko naman na mabuti ito at mapagmahal sa pamilya, malapit sa mga kapatid at siya rin ang nag-aalaga sa mga magulang. Ana, naibigay na ba sa'yo yung mga reports na hinihingi ko? Tanong nito sa intercom. Opo ma'am, sagot ko dito at muling ichinek ang mga dokumentong binigay sa akin. Pakidala na dito ang mga yan. Utos nito at mabilis akong tumayo para dalhin dito ang mga hinihingi. Nang maibaba ko na sa mesa nito ang mga dokumento, nanatili itong nakatingin sa akin. May kailangan pa po ba kayo? Tanong ko dito. Maupo ka muna, Ana. Saad nito sa akin at imerwestra pa ang upuan sa harap ng mesa niya. Hindi ko alam pero bigla akong kinabahan. Ayoko pa sanang sabihin ito sa'yo dahil umagang-umaga pa. Pero sa tingin ko, hindi ako mapapakali hanggat hindi ko ito nasasabi sa'yo. Panimula nito na lalo lang nagpakabas sa akin. Ana, alam kong alam mo kung gaano ko pinaghirapan ang pagtataguyod ng kumpanyang ito at lalong hindi rilingid sa kaalaman mo kung paano sa akin umaasa ang pamilya ko. Ganun rin ang mga empleyado ko. Pagpapatuloy nito, napaangat ako ng tingin dito at binigyan ito na naguguluhang tingin. Hindi ko po maintindihan kung bakit ninyo ito sinasabi sa akin. Pahayag ko sa isang maliit na boses, nagmistulang bulong lamang. Ganun din naman, alam ko kung gaano mo kailangan ang trabahong ito. Sadya lamang na kung papipiliin ako sa pagitan mo at ng mas maraming tao, siguro alam mo na kung alin ang pipiliin ko. Dagdag nito. Ma'am, hindi ko po maintindihan. Tanging naging sagot ko na lang, masakit rin ito para sa akin dahil napamahal ka na sa akin bilang isang kapatid. Ngunit, kinakailangan kong gawin ito. Pwede mo nang ligpitin ang mga gamit mo dahil tinatanggal na kita sa trabaho. Tila ba, nahihirapang sambit nito at nag-iwas ng tingin. Ano po? Ma'am, ano po ang ibig ninyong sabihin? Hindi ko napigilan ang pagtaas ng boses ko. Ito na lang ang maibibigay kong tulong sa'yo. Lahat ng mga benepisyong makukuha mo, nandyan na. I'm sorry. Ani nito at inabot nito sa akin ang isang puting sobre. Hindi ako makakilos sa kinaupuan ko. Parang tumigil ang mundo ko sa narinig. Bakit daw ako tinatanggal? May nagawa ba akong mali? Hindi ba maganda ang naging performance ko nito mga nakaraan? Bumaha ang tanong sa isip ko. Ngunit wala akong nahanap na sagot. Kaya kahit na may kaba sa dibdib ko, ginawa ko pa rin ang sa tingin ko ay tamang gawin. Ma'am, parang awa niyo na po. Kailangan ko po ang trabaho na ito. Meron po ba akong naging pagkukulang o posibleng pagkakamali? Pagmamakaawa ko dito. Ana, maniwala ka sa akin. Hindi ko gusto na humantong tayo sa ganito. Basta ang alam ko lang, may kumausap sa akin at tinakot ako na pababagsakin ang kumpanyang pinaghirapan ko kung hindi ko gagawin ang ipag-uutos nito na sisantihin ka. Pahayag nito na lalo kong ikinalito. Sino ho yun? Bakit daw po kailangan akong sisantihin? Nagpakilala ho ba? Desperadang tanong ko. Sana lang talaga. Alam ko ang sagot dyan, Ana. Naiiyak akong napatango. Alam kong mahirap din ito para sa kanya, kaya hindi na ako nagtanong pa. Aayusin ko lang ho yung mga gamit ko. Maraming salamat po sa lahat ng mga naitulong ninyo sa akin. Hindi ko po yun kakalimutan. Mauna na po ako. Pinilit kong patatagin ang loob ko. Kita ko naman ang hirap sa mga mata ni Miss Manansala, kaya pinilit ko na rin na pasiglahin ang sarili. Maraming salamat sa pag-unawa, Ana.
Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Pahabol nito nang tumayo na ako at marahang tango na lamang ang isinagot ko. Habang papauwi, lulugo-lugo ako at parang nakalutang sa ere. Muntik pang lumagpas ang jeep na sinasakyan ko sa bahay dahil hindi ako makafocus sa mga pangyayari sa paligid at akupado ang isip ko. "Oh ate, napaaga naman yata ang uwi mo." Si Carla nagulat nang pumasok ako sa bahay. "Natanggal ako sa trabaho, Carla." Simpleng sagot ko na lang at naupo sa sofa sa sala at isinandal ang ulo. "Ha? Bakit daw ate?" Si Carla na lumapit na at umupo sa katapat na upuan ng sofa na kinaupuan ko. Hindi ko rin alam. Hindi sinabi eh. Saad ko at bumuntong hininga. "Pwede ba yun na magsisante na walang dahilan? Dapat nagreklamo ka ate." Saad nito. "Hayaan mo na. Maghanap na lang ako ng bagong trabaho. Tsaka huwag ka mag-alala dahil may pera pa naman ako at papaseldohin pa rin kita kahit naghahanap pa lang ako ng trabaho." Paninigurado ko dito. Baka kasi nag-aalala ito na wala na akong pampasweldo sa kanya. "Okay lang ate. Pwede namang sa susunod mo na lang ako pasweldohin." Pahayag nito sabay ngiti sa akin. "Salamat Carla." Tipid na sagot ko dito. "Sige ate, magluluto ako ng tanghalian. Ihatid ko kay Kendall." Paalam nito at tumungo sa kusina. Nasusunod na barangay lang ang pampublikong paaralan na pinapasukan ng anak ko at doon din nakatira si Carla kaya hindi siya stay-in na kasambahay. "Okay, ikaw na muna ang bahala dyan ha. Magpapahinga lang ako." Saad ko dito at tumungo na sa aking silid para makapagpahinga. Inilapag ko sa ibabaw ng cabinet ang bag na dala ko. Ganon din nagpalit ako ng pambahay na damit dahil hindi ako komportable sa pencil skirt at blouse na suot ko. Mahihiga na sana ako na mapansin na nahulog pala ang sobre na ibinigay sa akin ni ma'am kanina. Tumayo ako at pinulot ito. Pumunta ako sa paanan ng kama at binuksan ang sobre na bukod sa perang laman, may isang card na kasama. Binasa ko ang nakaprint sa sulat. "Meet me at La Vida Restaurant, 7 p.m. tonight, KV." La Vida Restaurant, ang pinakamahal na kainan sa bayan. Kaya naman, nagtaka ako sa nabasang sulat. Siguro, ito ang taong nanakot kay ma'am. Bigla na nung balik ang kaninang galit sa taong nasa likod ng pagkakatanggal sa trabaho. Ngunit kasabay din nun ang takot sa kung sino man ito. Naisip ko lang na kung may balak itong masama sa akin, hindi naman ako ito iimbitahin sa isang pampublikong kainan. Ibinaba ko ang sobre at nahiga sa kama. Kalaunan naman, nakatulog na rin ako. Naalimpungatan ako na makarinig ng ingay sa labas ng kwarto. Dahan-dahan akong bumangon at chinek ang oras. Nakauwi na pala ang anak ko. Inayos ko saglit ang sarili dahil ayaw kong makita ng anak ko ang lungkot sa mukha ko. "Anak, kamusta ang eskwela?" Masiglang tanong ko dito. "Nakauwi na po kayo mama? Ang aga niyo naman po." Sa halip na sagot, tanong na may pagtataka lang ang isinagot nito sa akin. Maaga lang akong umuwi ngayon dahil may pupuntahan ako mamayang gabi na tungkol sa trabaho ko." Sagot ko dito, tumango naman ito. "Kendall, palit ka muna ng uniforme mo." Si Carla. "Carla, pwede bang dito ka muna matulog ngayong gabi? May pupuntahan kasi ako at baka gabihin ako ng uwi." Kapag kuan, baling ko naman dito. "Sige po ate, i-chat ko na lang po yung kapatid ko na dito ako matutulog." Sang-ayon nito. "Pwede ka namang umuwi muna kung gusto mo. 4:30 pa lang naman. Balik ka na lang mamayang mga 6:00. Saad ko. "Sige po ate, uwi na muna ako at babalik na lang. Total, malapit lang naman." Ani nito. "Magluluto ako. Dito ka na maghapunan at sabayan mo si Kendall." Biling ko dito. Nang makaalis si Carla, tumungo na ako sa kusina para magluto. Hindi naman nagtagal, dumating si Kendall.
na naghahanap ng makakain. Ginawan ko ito ng sandwich. Matapos nagpaalam din na gagawa na ng mga assignments. Nang mailuto ko na ang hapunan, pinuntahan ko si Kendall sa sala. Nagpaalam na aalis saka nagbihis na para sa lakad. Pagkadating ni Carla, umalis na rin ako. Medyo natagalan pa sa paghihintay ng sasakyan kaya medyo na late pa. Kaya naman, pagkadating ko sa labasan ng restaurant, wala na akong sinayang pa na oras. Agad akong pumasok, ngunit walang tao. Kaya naman, napalinga pa ako sa paligid. Sarado na ata. Bulong ko sa sarili. Aalis na sana ako nang dumating ang isang waiter at lumapit sa akin. Good evening po ma'am. Reserve po ang restaurant kayong gabi. Pasensya na po, pero hindi po kami tumatanggap ng walk-in customers. Saad nito sa akin. Ganun ba? May appointment kasi sana ako dito ngayon. Tugon ko sabay lahat ng card na nakuha ko sa sobre kanina. Nang makita ko ito, agad itong humingi ng paumanhin at iginaya ako papunta sa VIP room nila. Huminga ako ng malalim bago buksan ang pinto at agad akong nanigas sa pagkakatayo na makita kung sino ang lalaking nakaupo sa pangdalawang taong mesa na nasa gitna ng pribadong silid. You're late? Bungad nito. Mukhang mali ata ang napuntahan kong restaurant. Muntik pang sumabit ang boses ko sa sobrang kaba. Sinisigurado ko sa'yo na tamang lugar ang pinuntahan mo, Liz. Malamig na saad ito. Nanatili akong nakatayong gulat. Bakit hindi ka maupo? May bala ka bang tumayo na lang dyan sa buong magdamag? Nanguuyam na tanong nito. Hindi ko alam kung paano ako nakaupo sa silyang katapat ng kinaupuan nito. Namayani ang katahimikan sa pagitan namin. Iginagala ko ang paningin ko sa loob ng silid para hindi magtama ang mga mata namin. Habang hinihintay nating iserve ang pagkain, hayaan mong i-discuss ko sa'yo ang mga plano ko. Muli ito nagsalita. Anong pinagsasabi mo, Kian? Tanong ko dito at matalim itong tinignan. Finally, akala ko hindi ka na magsasalita eh. Natatawang saad nito, ngunit nanatili ang matigas na ekspresyon nito. Una, gusto kong tumira sa akin ng anak ko. Ano bang pinagsasabi mo ha? Medyo napataas ang boses na tanong ko. Alam kong alam mo kung ano ang sinasabi ko, Lizette. Madiin ang pagkakabanggit nito sa pangalan ko. Napakiramdam ko anumang oras, tatayo ito at sasaktan ako. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo, Kian. Kaya pwede ba? Tigilan mo ko? Pagalit na sagot ko dito na hindi ko alam kung saan kumuha ng lakas ng loob. Wag mo akong lokohin, Liz. Maaring nagtagumpay kang lokohin ako noon, pero hindi mo na ako maluloko ulit. Tugon nito na may parehong intensidad. Tuloy, ramdam na ang tensyon sa pagitan namin. Hindi kita niloloko at lalong-lalong hindi kita niloko noon. Saad ko dito at sinubukang pantayan ang mga titig niya kung saan ako kumuha ng tapang. Wala akong ideya, basta ang alam ko lang hindi ko hayaan na makalapit ito sa anak ko at saktan nito. Huwag mong sagarin ang pasensya ko dahil alam mo kung ano ang kaya kong gawin. Pwedeng-pwede kong kunin sa'yo si Kendall. Pananakot nito at base sa pagbanggit nito sa pangalan ng anak ko, mukhang nagsagawa na ito ng pag-iimbestiga bago pa pumunta dito. Tahimik ang buhay namin, kaya pwede ba na huwag ka nang manggulo? Masyado naman yatang sumusobra ang kapal ng mukha mo para sabihin sa akin yan. Nanggagalaiting saad ko dito. Sa akin titira ang anak ko at syempre kasama ka dahil ayaw ko namang magbukang masama sa paningin ng anak ko. Medyo kalmadong pahayag nito. Anak ko? Wow, humahanga naman talaga ako sa kapal ng mukha mo. Pues, sasabihin ko sa'yo na hindi ako papayag na tumira sa'yo ang anak ko. Anak ko lang, okay? Kasi diba, itinanggi mo na? Galit na sigaw ko dito. Kaya naman, hindi ko napigilan ang pangingilid ng luha ko sa sobrang emosyon na nararamdaman. Tumayo ako at aambag aalis na nang may humawak na tila bakal na
na kamay sa braso ko. Sinabi ko na sa'yo na huwag mong sagarin ang pasensya ko dahil hindi mo ito magugustuhan, Liz. Bulong nito sa may tenga ko at inilapit ang mukha na halos isang dangkal na lang ang layo sa mukha ko. Bitiwan mo ko. Madiing saad dito at sinubukang bawiin ang braso. Padarag akong binitawan ito kaya naman halos matumba ako. Napahilamos ito sa mukha at ngayon mukha ng problemado. Uwi na ako. Kapag kuan, pahayag ko. Nanatili siyang nakatayo at nakatingin ng mariin sa akin. Fine, umuwi na tayo at baka kung ano pang magawa ko sa'yo. Ito naman ang nagsalita gamit ang isang kontroladong boses. Mauuna na sana akong lumabas nang muling magsalita ito. Hindi ka aalis sa tabi ko. Kung gusto mong umuwi, maghintay ka. Ani nito at kinuha ang cellphone at wallet nito na nasa ibabaw ng mesa. Nang makita kami ng isang empleyado na palabas na, agad itong lumapit. Sinabi naman ni Kian na aalis na kami at marahan lamang itong tumango. Mauna na ako. Marahang saad ko dito. Ngunit hinila lamang ako nito patungo sa parking lot ng restaurant. Ano ba? Bitiwan mo nga ako, Kian. Nasasaktan ako. Pagpupumiglas ko sa mahigpit na pagkakapit nito sa akin. Akala ko ba gusto mo nang umuwi? Galit namang tanong nito. Oo nga, kaya bakit mo pa ako hinihila? Bingi lang, kaya paulit-ulit? Padabog na saad ko dito. Hindi ka aalis sa tabi ko, Liz. At baka itakas mo pa ang anak ko. Kung gusto mong umuwi, sumakay ka na sa kotse at uuwi tayo. Ani nito sa isang matigas na boses. Hoy! Magkalinawan nga tayo. Hindi ako pumapayag sa kung anumang mga pinagsasabi mo. Kaya umalis ka na. Galit pa ring turan ko. Wala akong pakialam kung pumapayag ka o hindi. Anak ko si Kendall at may karapatan ako sa kanya. Sagot nito. Delusyonal ka rin ano? Anong palagay mo sa akin? Tanga na basta ka na lang hahayaang guluhin ang buhay namin? Nanguuyam na tanong ko dito. Nagulat ako nitong hawakan ng mariin. Kukunin ko ang anak ko at hindi ako nagbibiro. Kaya kung ako sa'yo, mag-isip ka ng mabuti kung gusto mo pang makasama si Kendall o hindi na. Ani nito, kaya naman umigkas ang palad ko sa mukha nito. Ang kapal ng mukha mo! Ang kapal-kapal ng mukha mo! Umiiyak na saad ko habang sinikap kong bumitiw sa mariing pagkakahawak nito sa akin at nang tuluyang makalaya, pinaghahampas ang dibdib nito. Wala akong pakialam sa mga sasabihin mo. Basta sundin mo ang gusto ng hindi tayo magkagulo. Patuloy nito at sinubukang hulihin ang mga kamay ko. Ang sama-sama mo. Bakit mo ba ako ginaganito ha? Ano bang ginawa ko sa'yo? Patuloy ang iyak ng tanong ko dito. Huwag kang umarte na parang ikaw ang biktima dito dahil hindi ko pa nakakalimutan ang ginawa mo. May pagbabanta sa tono nito. Kahit anong sabihin ko, hindi ka rin naman maniniwala, hindi ba? Kaya ano pang saysay na mga paliwanag ko kung magbingi-bingihan at magbubulag-bulagan ka rin naman? Hindi ko inasahan na bubuksan nito ang usapin na may kaugnayan sa aming nakaraan. Kasi nga, manluloko ka. Bintang nito. Hindi kita niloko. Ilang beses ko bang kailangan sabihin yun ha? Mas lalong tumindi ang nararamdaman kong galit. Tumigil ka na dahil hindi ako maniniwala sa'yo. Sagot nito. Tila yata wala ng katapusan itong agrumento namin. Uwi na ako at sasabihin ko sa anak ko ang tungkol sa'yo gaya ng gusto mo. Pag-iiba ko ng usapan. Nakakapagod kasi ang paulit-ulit sa kanya ang mga bagay-bagay. Sasama ako sa'yo at baka kung ano pang gawin mo. Pagpupumilit pa rin ito. Hindi ako tatakas, okay? Gusto ko lang ng kaunting panahon para naman maipaliwanag ito sa anak ko. Nauubusan ng pasensya ng saad ko. At bakit naman ako maniniwala sa'yo? Muli namang sagot nito. Hindi ako tanga, Kian. Alam kong alam mo kung saan ako nakatira. Dahil hindi ka naman pupunta dito na hindi nagpa-imbestiga, di ba? Kaya pwede, itigil mo na yung mga delusyon mo. Hindi ko alam kung saan pa ko kumukuha ng lakas dahil sa totoo lang, pakiramdam ko, tutumba na ako sa pagod
sa iba't ibang emosyon na naghahalo sa loob ko. Sige, bibigyan kita ng magdamag para maipaliwanag ito sa anak natin. Bukas, susunduin ko kayo. Uwi na kayo sa akin. Kalaunan, pumayag rin ito. Okay, napapagod na tugon ko. Ihatid na kita. Maya-maya pa, anyaya nito. Nagpatianod na lang ako at hindi na tumutol pa. Hindi na ako nagsalita pa habang bumibiyahe. Ilang sandali naman, nakarating na kami sa tinitirhan namin. Walang pasabing bumaba ako at tuloy-tuloy lang ang lakad papasok sa loob ng bahay. Naabutan ko si Carla na nanonood pa sa telebisyon at nang makita ang oras sa orasang nakasabit sa dingding ng sala, 10:14 pa lang. Ate, nandyan na pala kayo. Puna nito na mapansin ako. Medyo pagod ako, Carla, kaya magpapahinga na ako. Pakicheck na lang ang mga nakasaksak na gamit kapag matutulog ka na. Salamat ha. Yun lang at iniwan ko na ito sa sala. Nagpalit ako ng damit at tinungo ang kwarto ni Kendall na katabi lang ng kwarto ko. Tinitigan ko ang anak na hindi maipagkakaila, si Kian nga ang ama. Inusog ko ito ng kaunti at tumabi dito ng higa. Gumalaw ito, nagmulat ng mata at tumingin sa akin. Mama, bakit po kayo nandito? Inaantok na tanong nito. Dito ako matutulog. Namiss ko ang baby ko eh. Biro ko dito, kinunutan naman ako nito ng noo. Mama, hindi na ako baby. Big girl na ako. Angal nito. Pero ikaw pa rin ang baby ko kahit big girl ka na. Saad ko dito at ngumiti. Niyakap naman ito kaya parang hinaplos ang puso ko. Tumawag sa akin ang papa mo. Susunduin daw niya tayo at isasama na sa kanya. Panimula ko. Nagulat ako sa biglaang pagbangon nito. Talaga mama? Uwi na si papa at isasama tayo sa kanya? Excited na tanong nito. Oo, sabi niya sa akin. Saad ko dito. Mama, ang saya ko! Ang saya-saya ko! Ani nito at niyakap ako ng mahigpit. Masaya rin ako anak. Pagsisinungaling ko, hindi ko na halos matandaan kung paano kami nakatulog sa gabing iyon. Patuloy kasi ang tanong sa akin ng anak ko tungkol sa papa nito. Kinabukasan, parehas tanghali na akong nagising. Tulog na tulog pa si Kendall sa tabi ko. Kaya naman, ipinagpapasalamat ko na lang na Sabado ngayon at walang pasok. Dahan-dahan na akong bumangon para lumabas at magluto ng almusal. Napatalon pa ako sa gulat na makita kung sino ang nasa hapag at iginagayak ang mesa. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko kay Kian na agad itong nilapitan para kumprontahin. Nagluluto? May mata ka naman, kaya bakit ka pa nagtatanong? Nagpapapansin lang? May sarkasmo sa tono ng pananalita nito na nakapagpainit agad ng dugo ko. Hindi ko akalain na meron ka palang personal electric fan. Masyadong mahangin eh. For your information, trespassing ang tawag sa ginagawa mo. Sagot ko dito. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo, Liz. Tapos na ang magdamag na hinihingi mo. Gusto kong makita ang anak ko. Biglang naging seryoso ito. Magsasalita pa sana ako, ngunit naunahan na ako ni Kendall. Papa, nandito ka nga. Patakbong lumapit ang anak ko sa ama nito at sinalubong naman ito ni Kian ng yakap. Hi, nagluto ako ng almusal at hindi maituwid ni Kian ang mga sasabihin siguro dahil na rin sa pagkakabigla. Ilang sandali pa, kinarga nito ang anak ko at masuyong hinalikan. Patawarin mo ako kung ngayon lang ako dumating. Dinig kong saad nito sa anak ko. Okay lang papa, ang sabi ni mama, busy ka daw po sa pagtatrabaho para sa amin. Si Kendall na masigla ang boses. Napabaling sa gawi ko si Kian, kaya agad naman ako nag-iwas ng tingin para itago ang luhang namuo sa gilid ng mga mata ko. Ayoko maging emosyonal pero hindi ko mapigilan. Alam ko kasi ang labis na pangungulila ng anak ko sa isang ama at hindi ko alam kung paano ipapaliwanag dito
na ayaw sa kanya ng ama nito at tinangka pa itong ipalaglag sa akin noon. Anak, baba ka na sa papa mo. Magugas ka na ng kamay para makakain na tayo. Saad ko, ilang sandali pa ang nakalipas. Sige po, mama. Maikling tugon nito at dali-daling nagugas ng kamay sa lababo na iilang hakbang lang naman mula sa aming hapagkainan. Habang kumakain, tila ba sila lang mag-ama ang nasa mesa at kanila lang ang mundo. Panay tanong ang anak ko na masuyo namang sinasagot ng ama nito. Masaya akong pagmasdan ang anak ko na masaya. Ganun nga siguro kapag isa ka ng ina. Kung ano ang kasiyahan ng anak mo, kasiyahan mo na rin. At ang pighati naman nito, pighati mo na rin. Anak, pumunta ka muna sa kwarto mo. May pag-uusapan lang kami ng mama mo. Napabalik ako sa realidad sa utos ni iyon ni Kian sa anak. Tumango naman ito at sinunod ang ama. Mag-impake na kayo ng mga gamit. Mamayang tanghali, aalis na tayo. At gusto na maayos ang samahang ipakita natin sa bata. Isang buong pamilya. Kaya magpapakasal tayo pag-uwi natin sa La Trinidad. Ani nito nang makaalis si Kendall. Ano? At sino ka para magdesisyon ng ganyan? Medyo napataas ang boses, kaya agad kong tinakpan ang bibig ko at baka marinig pa ng anak ko. Ayoko makipagtalo sa'yo tungkol sa bagay na to. Hindi ka rin tutol sa mga gusto. Kung ayaw mong kunin ko sa'yo si Kendall at hindi na kayo magkita pa kahit kailan. Ani nito sa mababa, ngunit matigas na boses. Napakasama mo. Ani ko dito at tinignan ito ng masama. Wala akong pakialam sa kung ano man ang tingin mo sa akin dahil hindi ka naman ganun kaimportante sa buhay ko. Pero mahalaga sa akin ang anak ko kaya gagawin ko ang lahat para lang makasama siya. Malamig na pahayag nito. Hindi ako nakapagsalita. Bagkos, naiyak na lamang. Gusto kong magsisigaw at saktan siya. Pero nasa kwarto lang si Kendall at ayaw kong makita niya akong tinatrato ng hindi maganda ang ama nito. Naging mabilis ang mga pangyayari. Tanghali, tumulak na rin kami paalis gaya ng sinabi nito. Nabayaran niya ang bahay na inuupahan namin. Si Carla na kasambahay ko, nakuha na rin niya ang mga dokumento ni Kendall sa school na pinapasukan nito. Planado niya ang lahat at wala rin naman akong magagawa dahil kung tututol ako, alam kong hindi ito magdadalawang isip na ilayo nga sa akin ang anak ko. Buong biyahe namin sa eroplano at kotse, hindi ako nagsalita. Silang dalawang mag-ama lang ang tila walang kapaguran sa pagkukwento sa mga bagay-bagay. Nang pumasok ang kotseng, sinasakyan namin sa pamilyar na arkong may nakasulat na La Trinidad. Parang nanumbalik ang mga alaalang pilit ko na sanang kinalimutan. Sa kabilang banda naman, manghang-mangha ang anak ko sa mga nakikita at panay ang puna sa mga ito. Kaya lang, hindi rin nagtagal, tumigil na ang sasakyan sa isang pamilyar na mansyon. Tanda na nandito na kami. Agad kaming dinaluhan na makasambahay para kunin ang aming mga gamit. Ang iilang datihan na nagsisilbi sa pamilya, nagulat pa nang makita ako. Papa, ang laki naman po ng bahay niyo. Excited na pahayag ng anak ko na tinawanan lang ni Kian. Halika, ipapakita ko sa iyo ang kwarto mo. Ani nito sa anak ko at dali-dali naman itong sumama dito. Sumunod naman ako sa dalawa para makapagpahinga na rin sa magiging kwarto namin ng anak ko. Pagkabukas ni Kian sa pangalawang silid, pagkaakyat ng hagdan, nagtatalo na sa tuwa ang anak ko. Paulit-ulit na sinasabi ang pagkamangha at ang saya. Hindi yata ito nauubusan ng enerhiya. Akmang papasok na rin ako nang magsalita si Kian. Saan ka pupunta? Tanong nito. Aayusin ko ang kwarto namin. Medyo pagod ako at gusto ko magpahinga. Pahayag ko. Anak, iiwan muna kita dito ha. Ihatid ko lang ang mama mo sa kwarto namin. Ani nito ay kinalaki ng mata ko. Tumango lang ang anak ko na busy na sa pagtingin sa mga laruang nakasalansan sa kabinet sa gilid ng kama nito. Anong sinasabi mo? Mariing bulong ko dito
nang hilahin ako nito palabas. Hindi ba gusto mo magpahinga? Ihatid na kita sa silid natin. Ani nito, hindi ako nakikipagbiruan sa'yo, Kian. Pagod ako, kaya wag mong painitin ang ulo ko. Naiinis na saad ko. Hindi ako nagbibiro, Liz. Sa iisang kwarto lang tayo dahil ganun ang mag-asawa. Hindi mo rin naman siguro makakayang magpaliwanag kay Kendall kapag nagtanong siya kung bakit magkaibang kwarto ang mama at papa niya, hindi ba? Sa lamig na boses nito, pakiramdam ko, maninigas ako at magiging yelo. Hindi mo ko asawa, kaya pwede ba? Naisagot ko na lang nang lalo pa itong lumapit sa akin. Magagawa niya ng paraan. Bukas ng umaga, pumunta ka sa study room. Nandun ang marriage contract na inhanda ko. Perma mo na lang ang kulang doon. Yun lang at binuksan nito ang master's bedroom at iniwan ako doon. Sa pagod, agad akong nakatulog at umaga nang magising. Ang anak ko nasa bakuran ng mansyon at naglalaro. Ipinagtawag naman ako ni Kian sa study room at gaya ng sinabi nito, naroon nga ang isang marriage contract na may pirma na niya. Mabuti naman at hindi ka na nagreklamo pa. Akala ko kailangan pa kitang pilitin. Ani nito nang pumirma ako sa dokumentong ibinigay nito sa akin. Meron ba akong pagpipilian? Wala, di ba? Yun lang at umalis na rin ako. Sa mga sumunod na araw, isang masaya at kumpletong pamilya nga naging setup namin at walang sapat na salita ang makapaglarawan sa kagalakan na ipinamalas ng anak ko sa mga araw na yon. Nagtaka rin ako kung nasaan ang ama ni Kian at nabanggit na makasambahay na nasa Maynila daw ito na mamalagi para pamahalaan ang branch ng negosyo na naroroon. Kami naman ni Kian magkasamang natutulog sa isang kwarto, ngunit hindi iisang kama. Sa katunayan, siya nasa kama, habang ako nasa sofa. Oo, napaka-gentleman niya. Sa sumunod na linggo, inanunsyo ni Kian ang paglipat ng anak ko ng paaralan at lumiban siya sa opisina para samahan ito. Narealize ko kung gaano makapangyarihan si Kian para magawa ang lahat ng mga bagay-bagay gaya na lamang sa paglilipat ng anak ko sa isa sa mga paaralang naririto sa La Trinidad kahit paalanganing buwan ng taon. Anak, kumain ka na at ang hindi ka mahuli sa pagpasok, nasa bag mo na rin ang pack-lunch na niluto ko. Ani ko kay Kendall nang pumasok ito sa malaking hapagkainan sa mansyon. So, marunong ka na pala magluto ngayon? Bulong ni Kian sa tenga ko na makalapit ito sa akin para bigyan ako ng isang peking halik sa pisngi. Sayang-saya naman ang anak ko sa tuwing sweet daw ang papa niya sa akin, kaya inahayaan ko na lang. Hindi, guni-guni mo lang ito. Nangaasar na tugon ko, kaya agad akong tinaliman ng tingin. Inismiran ko lang ito at nagpatuloy sa pag-aasikaso sa anak ko. At dahil wala akong mapagkakaabalahan sa bahay, naisipan kong lumabas para maghanap ng trabaho. Nang nasa bayan na, nanibago ako dahil medyo marami na ang nagbago. May mga gusali na nakatayo ngayon na wala pa naman noon bago pa ako sa pilitang umalis sa lugar na ito. Naglakad-lakad muna ako sa mga kalye ng bayan para tignan ang mga gusali na hindi pamilyar sa akin. Pasensya na po, hindi ko po sinasadya. Aligagang hingi ko ng paumanhin nang may mabanggang tao sa aking paglalakad. Masyado akong nawili at hindi na masyadong nakapokus sa ginagawa. Ayos lang iya. Ano? Bakas ang gulat sa boses na nakatatandang lalaki nang matignan ako. Dad? Nanginginig ang boses ko. Kumusta ka na anak? Tanong nito na ikinagulat ko. Tinangka pa ako nitong hawakan, ngunit umiwas ako. Mauna na po ako. Kahit tinatawag pa ako nito, tumalikod na ako at patakbong lumayo doon. Tumigil lang ako sa pagtakbo nang hingalin ako at mapagod. Naupo ako sa isang bench na malapit at nang ilingan ko ang tingin, isa pala itong park na malapit sa pampublikong
paaralan sa bayan. Hindi ko maintindihan kung bakit bigla na lang bumuhos ang luha ko at kahit anong punas gamit ang mga kamay ko, ayaw nitong tumigil. Kahit pigilan ko, nagsimula nang bumalik ang mga alaala na pilit ko ring ibinaon sa limot. Lumayas ka sa pamamahay ko. Kaladkad ako ng aking ama palabas ng aming bahay. Dad, magpapaliwanag po ako. Hindi po ako buntis. Gawa-gawa ko lang po yun. Umiiyak na pahayag ko. Nasaan ba ang utak mo? Hindi mo man lang kami naisip ng mami mo? Binigyan mo kami ng kahihiyan. Dinungisan mo pa ang pangalan natin. Lumayas ka dahil wala akong anak na malandi. Sigaw nito. Nasa likod lamang nito ang aking ina na umiiyak at pinipigilan ito. Nakalabas na rin ang mga kasambahay na nakiusyoso sa pangyayari. Dad, please, makinig naman kayo sa akin. Pagmamakaawa ko. Lumayas ka at huwag kang magpapakita pa sa amin. Mula ngayon, patay na ang nag-iisang anak ko. Ani nito at tuluyan na akong iniwan sa labas ng mansyon. Wala rin nagawa ang ina ko sa galit ng aking ama. Nanatili ako sa labas ng gate, naghihintay ng himala. Dali-dali akong tumayo nang bumukas ang gate at ganun na lang ang pagkadismaya ko ng isang kasambay ang lumabas. May inabot ito sa akin ng isang bag at sinabi na lumayo na daw ko doon na bili ng aking ina. Pera ang laman ng isang duffel bag na inabot sa akin at mabigat ang dibdib na umalis doon. Alam kong mali ang nagawa ko, pero nagawa ko lang iyon dahil sa galit ko. Grade 11 ako noon, nung una kong makita si Kian Velarde na noon first year college na sa school na pinapasukan ko. At noon pa lang nagkagusto na ako dito. Nalaman ko sa mga magulang ko na anak ito ng may-ari ng mall sa lalawigan namin, gaya ng pagmamay-ari namin sa mga bangko sa lahat ng bayan sa buong lalawigan. Yun nga lamang, agad akong nanlumo nang malaman na may girlfriend ito at nagmamahalan ang dalawa. Kaya naman, pinagkasya ko na lamang ang sarili ko sa paghanga at pagmamahal dito mula sa malayo. Nang magkolehiyo na ako, nabalitaan ko na naghiwalay na ang dalawa. Ang sabi-sabi, mas pinili ni Heidi ang umalis at mag-aral sa ibang bansa kaysa ang manatili sa La Trinidad at kay Kian. Kinuha ko ang oportunidad na ito para magpapansin dito at naging matagumpay naman ako dahil napansin ako nito at kalaunan naging kami. Puring-puri ako ng mga magulang ko, lalo ng aking ama dahil daw sa galing ng pagpili ng magiging nobyo. Gusto rin ako ni Tito na ama nito. Sa katunayan, itinuturing ako nito na parang anak. Naging masaya naman kami ni Kian. Ipinaramdam nito sa akin na mahal ako nito. Kahit paminsan, ramdam ko na mas mahal pa rin nito si Heidi. Buong akala ko magtatagal ang sayang nararamdaman ko nang bumalik si Heidi matapos ang 3 taon. Nasa huling taon na ako sa kolehiyo. Nakapagtapos na si Kian at kasalukuyan namamahala na sa kanilang negosyo. Bigla na lang ito nanlamig sa akin. Hindi na ako nito sinusundo sa school. Madalas na rin itong ipinagpaliban ang paglabas namin hanggang sa tuluyan na itong nakipaghiwalay sa akin. 2 buwan pa ang lumipas. Maghiwalay na tayo. Malamig na pahayag nito nang matapos kaming kumain na makaoras nito na lumabas kami. Bakit tayo maghihiwalay? Gulat na tanong ko dito. Hindi ko na kaya magpatuloy pa, Liz. Masyado na akong abala sa trabaho. Madalas ka pang mangulit at magdemand ng oras sa akin. Ani nito at ibinaba ang basong ininom ng tubig. Bakit kinakailangan nating maghiwalay agad? Kung yan lang pala ang dahilan, kaya ko namang mag-adjust. Maintindihan ko naman. Pwede mo namang sabihin sa akin na nakukulitan ka na pala. Promise. Naiintindihan ko. May pagsusumamo sa boses ko. Hindi ako papayag na maghiwalay lalo pa at may usap-usapan akong narinig na babawiin na daw ni Heidi ang naiwan nito. Liz,
Tawag nito sa pangalan ko, may pagsusumamo. Hindi tayo maghihiwalay. Matigas na saad ko. Kung talagang mahal mo ko, pakikinggan mo ko at palalayain dahil ayaw ko na. Ani nito, kaya naman sinamaan ko ito ng tingin. Ako ba? Minahal mo ba talaga ako? Mahal mo ba ako? Hindi ko na itago ang sakit sa boses ko. Sinubukan kong patatagin ang sarili. Hindi ako iiyak dahil hindi ako talunan. Oo naman. Ani nito at nag-iwas ng tingin. Mahal mo naman pala ako eh. Bakit kailangan nating maghiwalay? Muli ay tanong ko. Dahil may mga bagay na kinakailangan kong unahin kaysa sa relasyon natin. Dagdag nito. Hindi ako naniniwala sa iyo. May akusasyon sa boses ko. Please Liz, mas makakabuti ito para sa ating dalawa. Ginagapan nito ang kamay ko at masuyong hinawakan. Hindi ba pwedeng maging inspirasyon mo ko sa pagtupad sa mga tungkulin mo? Hindi ba pwedeng nandito ako habang inuuna mo ang mga responsibilidad mo? Hindi ko maintindihan, Kian. Desperada na ako. Ayoko na Liz. Hindi na kita mahal. Ani nito na tila ba nahihirapan. Nang bitawan niya ang salitang iyon, tila ba nawala ang lahat ng dahilan ko para ipaglaban pa ang relasyon namin. Hindi ako nakapagsalita. Namayi ang katahimikan sa paligid namin. Tama ka. Maghiwalay na tayo. Wala na rin naman palang saysay ang paglaban ko dahil naisuko mo na ako. Mapait na saad ko. Kumuha ako ng pera sa wallet ko para bayaran ang kinain namin. Nag-insist pa ito na magbayad. Ngunit nagbingi-bingihan lang ako. Mabilis ang lakad ko palabas. Pinipigilan ang emosyon na gusto kong kumawala sa loob ko. Hinabol pa ako nito hanggang sa labasan. Ihatid na kita. Ani nito at tinawakan ang braso ko. Ano ba? Singhal ko dito. Ihatid na kita pa uwi. Ulit ito sa sinabi. Wag na. At pwede ba maging sensitibo ka naman? Nasasaktan ako, okay? Kaya pwede, iwan mo na ako. Sobrang pagpigil ang ginawa ko para hindi mabasag ang boses ko. Kaya naman, nang may dumaang tricycle, agad ko itong pinara para magpahatid sa amin. Tinanong pa ako ni Manong driver kung bakit hindi daw ako sinunod ng driver namin at sinabi ko na lang na may ginagawa ito. Ilang araw din akong palihim na umiiyak sa loob lamang ng silid ko. Sinabi ko na rin sa mga magulang ko na naghiwalay na kami nang hindi pumunta si Kian sa usual weekend escape namin. Nang hinayang ang ina ko dahil ayon sa kanya, kitang-kita daw niya ang pagmamahalan naming dalawa. Hindi rin ako nagsalita sa naging dahilan ng aming hiwalayan na sinang-ayunan naman ng aking ama. Para sa kanya, nasa tamang edad na ako para magdesisyon sa mga bagay na gaya nito at hindi na kailangan pakialaman pa. Pinagbuti ko ang pag-aaral sa natitirang 2 buwan at nagtapos ng may karangalan. Kahit papaano, nililibang ko ang aking sarili para mabawasan ang sakit na nararamdaman. Nasa yugto na sana ako ng pagtanggap ng malaman ko na nagkabalikan na nga si Kian at si Heidi. Parang umakyat sa ulo ko ang lahat ng dugo sa buong katawan ko nang marinig ang balitang iyon. Kaya naman, nagawa ko ang bagay na hindi ko akalaing labis kong pinagsisihan. Buntis ako at si Kian ang ama. Sabi ko sa mismong mukha ni Heidi nang siputin nito ang paanyaya kong makikipagkita. Huwag kang magsinungaling. Bumada sa mukha nito ang gulat at pangamba. Iniwan mo siya. Ako ang naging karamay niya nung nasaktan mo siya. Tapos ngayon, babalik ka na parang wala lang nangyari. Kahit ang pagkaitan ang anak ko ng ama, gagawin mong bumalik lang siya sa'yo. Kahit kailan, makasarili ka talaga. Ani ko sa mapait na boses. Hindi ito nakapagsalita at basta-basta na lang umalis.
At ang akala ko na nagtagumpay ako na sirain ang dalawa, ang nag-backfire sa akin. Pinakalat ito na malandi daw ako at nagpabuntis sa nobyo nito. Nagpunta ito sa opisina namin kung saan ako nag-apprentice sa aking ama at doon ay nag-eskandalo. "Hoy babaeng malandi, lumabas ka dito!" Sigaw nito nang bulahaw sa buong gusali namin. Sinubukan itong pigilan ng mga gwardya pero hindi ito nagpaawat. "Anong kaguluhan ito?" Ang aking ama ang lumabas para tignan ang kaguluhan. "Yang anak niyong malandi, nagpabuntis sa fiancé ko. Akala mo kung sinong santa? Nasa loob pala ang kulo." Ani nito. "Anong pinagsasabi mo?" Ang aking ama sa isang matigas na boses. Sinabi nito ang ginawa ko, kaya naman galit akong binalingan ng ama ko. "Totoo ba ito, Ana Lizette?" Iling lang ang naisagot ko. "Dad, magpapaliwanag ako." Saad ko sa munting tinig. Ipinag-utos ng ama ko na paalisin ang babaeng nag-eskandalo sa bangko at ipadampot sa pulis kung magpumilit pang manggulo ulit. Isa sa mga mayayaman sa lalawigan ang pamilya ni Heidi, pero nalugi ang mga ito ng padalos-dalos na makipagsabayan sa international market. Kinahapunan lang nun, marami na ng usisa. Binaha ng mga negosyoso ang bangko, kinapilitan ang ama ko na umuwi. At akala ko ayos lang lahat dahil hindi na rin naman ako pinansin ni Dad matapos ko magpaliwanag. Ngunit kinabukasan lang, nagpupuyos ito sa galit at pinalayas ako. Kinaladkad ako nito palabas. Ayon dito, may nagpakalat ng balita sa makaratig lalawigan kaya tinanggihan ito na makakilala sa mga inaalok nitong partnership sa negosyo. Kahit anong paliwanag ko na hindi ako buntis dahil wala namang nangyari sa amin ni Kian, ginawa ko lang iyon para makaganti sa pananakit ng mga ito. Hindi ito nakinig. Kahihiyan ngang maituturing ang ginawa ko para sa isang pamilya na gaya naming kaya namang naisip ko na humingi ng tawad kay Kian at magpatulong dito na maayos ang lahat. "Kian, please, kailangan ko ang tulong mo." Bungad ko dito. Pababa pa lang ito ng hagdan. Ngunit pinapasok na ako na makasambahay nila. "Umalis ka na, Liz. At baka kung ano pa ang magawa ko sa'yo." Parang kulog na dumagundong ang boses nito. Kanya-kanyang alis naman ang makasambahay na nakatunghay dahil sa boses ng kanilang amo. Nang makalapit ito, agad kong naamoy ang alak sa katawan nito. Maaga pa, lasing ito. Alam kong mali ang ginawa ko. Pero nagawa ko lang para gumanti dahil nasaktan ako. Hindi ko napigilan ang luha ko. Mahal na mahal ko si Heidi. At ngayong hinding-hindi na niya ako babalikan dahil sa ginawa mo. Hinaklit ito ang braso at kahit nasasaktan, hindi ako makapagreklamo dahil ako ang nakikiusap dito. Magpapaliwanag ako sa kanya. Aayusin ko ang lahat. Basta tulungan mo lang ako na maipaliwanag ito sa mga tao. Pagmamakaawa ko. Kung noong naghiwalay kami, hindi ako umiyak. Ngayon, halos bumuhos ang luha ko. Ayaw kong mapalayo sa pamilya, lalo na sa ina ko. Kaya gagawin ko ang lahat para tulungan ako nito. Umalis na siya at sumama na sa ipapakasal sa kanya namang magulang niya. Ako dapat yun, Liz. Kailangan niya ng tulong dahil nalugi sila. Ang kasal sana namin ang magsasalba sa kanya at sa pamilya niya. Pero anong ginawa mo? Halos mamahid ang braso ko sa higpit na pagkakapit nito. Yun naman pala eh. Hindi ka talaga niya mahal. Pera mo lang ang binalikan niya. Sinampal ako nito. Wala kang karapatan na pagsalitaan siya ng ganyan. Galit na saad nito. Totoo ang sinasabi ko. Kaya huwag ka nang magtanga-tangahan. Sigaw ko dito. Siya lang ang minahal ko at siya lang ang mamahalin ko. Ginamit lang kita para magpalipas ng sakit. Kaya sino ka para sirain kami?
Buong lakas akong kumawala dito. Binigyan ito ng malutong na sampal. Anong sinabi mo? Ang kaninang pag-aalinlangan, napalitan na ngayon ng galit. Narinig mo ko, Liz. Hindi kita mahal. Ginamit lang kita. Muli ko itong binigyan ng sampal. Ang kapal ng mukha mong sabihin sa akin yan. Kahit na umiiyak at nangihina, patuloy ko itong hinampas sa dibdib. Hinuli nito ang kamay ko at ipininid. Nagulat ako nang siilin ako ng halik at dahil sa halo-halong emosyon na nararamdaman, naging marupok ako at tinugon ang halik. Mas lumalim ang halik nito at dahil sobrang bilis din ng mga pangyayari at sunod na alam ko na lang nasa kwarto na kami at ginagawa ang bagay na hindi namin dapat ginagawa. Kapwa walang saplot, pareho kaming hinihingal sa ginagawa at dala ng pagod, agad din akong nilamon ng antok. Nagising ako sa masakit na katawan. Nakatayo si Kian sa tabi ng kama at pinagmamasdan ako. Kaya dali-dali kong ginagap ang kumot para takpan ang katawan. Ipalaglag mo kung sakaling may mabuo. Ani nito sa isang malamig na boses at inabutan ako ng sobre na may lamang pera para akong ininsulto sa sinabi nito. Napakasama mo. Saad ko dito at tinalikuran lamang ako nito. Masama ang loob. Dali-dali akong nagbihis at umalis doon. Nagmakaawa ako kay Dad. Ngunit nagmatigas ito at ipinagtabuyan ako. Sa huli, wala akong nagawa kundi ang umalis. Hindi ko alam kung saan pupunta. Kaya bumiyahe lamang ako ng bumiyahe pa Hilaga hanggang sa marating ko ang La Union. Nang makita ko ang lugar at mapanatag doon, nagpasya akong doon na tumigil. At dahil hindi sanay, nagpasya akong manatili na lamang muna sa isang panuluyan hanggang sa may mahanap ako nagpapaupa ng bahay. Sa unang buwan ko noon, labis akong nangapa. Ngunit pinag-aralan ko ang mga bagay-bagay. Nagdesisyon rin ako na maghanap ng trabaho gamit ang mga dokumento na nakasama sa bag na ibinigay ng aking ina. Kakapasok ko pa lang noon kay Miss Manansala at isa palang racing company ang kumpanya nito nang malaman kong buntis ako. Sobra akong natakot at hindi alam ang gagawin. Wala akong kakilala at mapagsasabihan kaya pumasok sa isip ko na ipalaglag na lang ang bata. Iyak ako ng iyak noon at hindi na ako pumasok sa trabaho. Kaya ganun na lang ang gulat ko nang sadyain ako nito at kausapin. Ito ang tumayong parang nakakatandang kapatid ko. Hindi ko alam kung paano ko nalagpasan ang lahat ng pagsubok ng pinagdaanan ko. Basta ang alam ko lang, lumipas na ang mga araw at napalaki ko naman ng maayos ang anak ko. Napaangat ako ng tingin na may maglahad ng panyo sa akin. Anong ginagawa mo dito? Si Kian na umupo sa tabi ko pagkatanggap ko sa panyo na inabot nito. Wala kang pakialam? Garalgal ang boses na saad ko dito. Lizette, may banda sa boses nito. Wala kang pakialam, okay? Uwi na ako. Ako at tumayo na. Umuwi na tayo kung ganon. Swestyon nito na agad kong tinanggihan. Kaya ko na mag-isa. Saad ko at nag-iwas ng tingin. Hindi pa sinasagot ang tanong ko kanina. Anong ginagawa mo dito? Ulit ito sa tanong. Pagod ako, Kian. Uwi na ako. Nakakapagod palang isipin ang nakaraan. Kung hindi ko siguro nakita ang aking ama, hindi naman matitrigger ng ganito, hindi ba? Huwag ka na makipagtalo. Ihatid na kita. Ani nito at hinawakan na ang kamay ko at hinila. Wala kaming imikan sa biyahe. Pagkarating namin, tuloy-tuloy lang ang lakad ko papunta sa kwarto. Ito naman, sumunod sa akin. Nagpunta ako sa sofa para humiga at magpahinga. Anong nangyari? Tanong nito at naupo sa paanan ng sofa. Wala nga, Kian. Huwag ka na ng tanong. Pagod na sagot ko dito. Narinig ko ang pagbuntong hininga nito at paglabas ng kwarto. Mabilis na lumipas ang 5 buwan at sa mga buwan na iyon, naging maayos naman ang sitwasyon namin. Hindi na rin ako lumabas pa ng bahay mula ng insidente na iyon.
Inabala ko na lamang ang sarili ko sa pagtulong sa mga gawaing bahay. Mama, very good daw ako, sabi ng teacher ko. Bida ng anak na minsan naghahapunan kami. Ang galing naman ng anak ko. Papuri ko naman dito. Mas masarap ang adobo mo ngayon, Manang, kumpara sa mga nakaraan. Si Kian sa kasambahay na nagdala ng juice at malamig na tubig sa mesa. Ay, hindi po ako niyan, sir. Ang totoo po niyan, si ma'am na po ang nagluluto ng mga pagkain dito sa bahay. Ang nakakatandang kasambahay. Napatingin sa akin si Kian. Nang matapos ang hapunan, inihatid ko ang anak ko sa silid niya, saka nagtungo sa kwarto namin. Ayaw mo bang magtrabaho, Liz? Marahang tanong ni Kian na makapasok ako sa silid. Nagtatrabaho ako dito sa bahay. Tipid na sagot ko. Ang ibig kong sabihin, baka gusto mo magtrabaho sa opisina. Tukoy nito sa nais sabihin. Okay na ako dito. Kung gusto mo, sulduhan mo ako. Gaya na makasambahay. Tumutulong ako sa paglilinis dito at sa paghahanda ng mga pagkain. Pero mas pagbubutihin ko pa ang trabaho ko kung yun ang gusto mo. Sagot ko. Nagtatanong ako ng maayos, Lizette. Huwag mo sana akong pilosopuhin. Saway nito sa akin. Hindi kita pinipilosopo. Ang sinasabi ko lang, ayos na sa akin ang magtrabaho dito. Gusto ko lang ipaalam sa'yo na hindi naman nagtatahan dito at nagpapabigat lang sa'yo. Pagkasabi niyon, tinungo ko na ang sofa at nahiga. Tinabunan ko rin ng kumot ang katawan ko. Baka nahihirapan ka dyan. Lumipat ka na dito sa kama. Masyado naman itong malaki para sa ating dalawa. Ani nito, ano kaya ang nakain nito at nagbait-baitan na ito sa akin? Para nung unang buwan lang, lagi pa ako nitong sinisinghalan at sinusungitan sa tuwing hindi nakatingin ang anak namin. May sakit ka ba? Tanong ko, tsaka bumangon at naupo. Anong klaseng tanong naman yan, Liz? Natatawang tanong nito. Hindi mo naman kailangan magpanggap na mabait sa akin kasi wala namang nakatingin. Mabait na saad ko. Hindi ako nagpapanggap. Nag-aalala lang ako na baka hindi ka komportable dyan sa sofa. Tugo nito na ikinatawa ko. Seryoso ka? Nag-aalala ka? Anong palagay mo sa akin? Mauuto mo? Saad ko dito at tinignan ito ng masama. Sinasabi ko lang naman. Mababa ang boses na anito. Tumigil ka na, okay? Hindi mo ko mapapaniwala sa pagbabait-baitan mo. Matigas sa turan ko at binalot ang sarili ng kumot hanggang ulo. Sa mga sumunod na araw, patuloy lang ito sa pagtrato sa akin ng mabuti. Kaya naman, naguguluhan na rin ako. Hindi ko masiguro kung nagpapanggap lang ba ito o na-realize na nito kung gaano kasama ang mga ginawa nito sa akin. Saan mo gustong mamasyal sa weekend? Napabalik ako sa realidad sa tanong na iyon. Kasalukuyan kaming nasa sala at nanonood ng telebisyon. Ha? Gulat na tanong ko kay Kian. Mama, gusto ko mag-beach tayo sa weekend. Ang anak ko na excited. Ang mama mo ang magdesisyon niyan, anak. Ani nito sa anak at tinignan ako. Nangako kasi ito sa anak namin na papasyal sa weekend kapag nakataas ito ng scores sa exam nito. Sa totoo lang, napakaraming mapapasyalan sa lugar namin. Kaya nagtataka ako kung bakit beach ang naiswestyon ng anak ko. Mama, please. Maganda daw sa beach, sabi ng kaklase ko. Para naman narinig nito ang tanong sa isip ko sa isinagot ito sa akin. Tumango naman bilang tugon. At dahil nga maayos na ang pakikitungo sa akin ni Kian, pinilit kong tanggalin ang duda sa puso ko at binigyan nito ng pagkakataon na mapatunayan ang sarili. Kaya naman, naging buo ang pasya ko na bigyan ito ng pagkakataon. Naisip ko rin na hindi naman pwedeng panghabang buhay na lang kami magpapanggap at mag-iiwas sa isa't isa. Kaya mabuti pa ayusin na lang namin ang relasyon naming dalawa. Ngunit muling nagkamali na naman pala ako ng desisyon. Dad, ginawa ko na ang lahat ng gusto mo. Ano pa ba ang dapat kong gawin? Frustrated
na hinilot ni Kian ang ulo ng sentido nito. Papasok ako sa kwarto namin upang tawagin ito para sa hapunan. Ngunit nabitin ang pagbukas ko ng pinto nang marinig ang frustrated na boses nito habang may kausap sa telepono na si Tito Caden pala, ang ama nito. Hinanap ko si Ana at ang anak namin. Ang sabi niyo, pakasalan ko siya. Ginawa ko. Inutos niyo na tratuhin siya ng mabuti. Ginawa ko rin. Ano pa ba ang kulang para ibigay niyo na sa akin ang kumpanya na dapat naman talaga ay para sa akin? May galit at pagbibintang sa boses nito. Ako naman, parang posting na tuod sa kinatatayuan ko. Unti-unting gumuho ang mundo ko. Akala ko, ayos na ang lahat. Akala ko, magiging masaya na kami bilang isang buong pamilya. Pero akala ko lang pala ang lahat. Nasasaktan ako kasi kahit anong tanggi ko sa sarili na malaking parte sa akin ang pumayag na papasukin itong muli ng buo sa buhay ko. Dahil sa mahal ko pa rin ito, alam ko sa sarili ko ang totoo. Na ang pagmamahal ko dito, hindi naman talaga nawala sa mga nakalipas na taon, kundi natabunan lamang ng sakit at galit dahil sa mga pinagdaanan ko. Liz, anong ginagawa mo dyan? Kanina ka pa ba dyan? Gulat na tanong nito nang makitang nakatayo ako doon. Papalabas ito ng kwarto at hindi siguro inaasahan na naroon ako sa kabilang banda para naman akong natauhan sa tanong nito. Bakit? Para ka namang nakakita ng multo dyan? May pait sa boses na tanong ko. Pilit itinatago ang sakit na nararamdaman. Anong sinabi mo? Tinatanong ko lang kung kanina ka pa ba dyan at bakit hindi ka pumasok sa kwarto natin? Ani nito na pagtataka sa naging sagot ko. O baka naman, ayaw mo lang na marinig ko ang pinag-uusapan ninyo ni Tito Caden. Hindi ko napigilan ang pag-aakusa sa boses ko. Ano? Narinig mo ba ang pinag-uusapan namin? Tanong naman nito na may pagkapahala sa itsura. Ano naman ngayon kung narinig ko nga? Balik na tanong ko dito. Makinig ka sa akin. Hindi yun gaya ng iniisip mo, okay? Marahang saad nito at sinubukan pa akong hawakan. Ngunit umiwas lang ako at pumasok sa loob ng kwarto. Pwede ba? Huwag mo nga akong gawing tanga. Narinig ko, Kian, napipilitan ka lang gawin ang lahat ng ito dahil sa kondisyon sa'yo ni Tito. Punong-puno ng pang-aakusa na baling ko sa kanya. Hindi ganun yun, okay, Liz? Makinig ka muna sa akin. Pag sumamo nito, isara mo ang pinto, Kian, at baka may makarinig pa ang pagtatalo natin sa labas. Malamig na utos ko dito dahil basta na lang itong sumunod sa akin at iniwang nakabukas ang pinto. Ang totoo, hindi ko alam kung paano nalaman ni Dad na may anak tayo. Hindi ko nga alam kasi bigla ka na lang nawala noon. Pagsisimula nito, hindi ako nawala. Pinalayas ako ng ama ko at ipinagtabuyan mo rin ako. May diin ang bawat salita ko. Alam ko, pero hindi ko naman inaasahan na magagawa iyon ni Tito sa'yo. Ani nito at bumuntong hininga. Isang araw, umuwi dito si Dad. Galit na galit, pinagsusuntok ako. Hindi ko alam kung bakit hanggang sa sinabi niya na ayusin ko daw ang makatarantaduhan ko at sa kanya nabanggit ang tungkol sa inyo ni Kendall. Tinakot niya ako na tatanggalan ng mana kaya ginawa ko ang lahat para makuha kayo ng anak ko. Gusto niyang pakasalan kita kaya ginawa ko. Pinakisamahan kita ng maayos dahil din inutos niya. Pero maniwala ka na nung una lang yun dahil kalaunan natagpuan ko na lang ang sarili ko na ginugusto na rin ang ginagawa ko. Nahihirapang paliwanag nito. Lahat ng mga pinapakita ko sa'yo, totoo. Maniwala ka sa akin. Puno ng pagsusumamo na anito at hinawakan ang mga kamay ko. Patuloy naman sa pag-agos ang mga luha sa hindi maipaliwanag na kadahilanan. Hindi ko alam kung dapat ba kitang paniwalaan. Tugon ko, Liz, maniwala ka sa akin.
totoo ang lahat ng ito. At sana, patawarin mo rin ako sa nagawa ko sa iyo noon. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Nabulag lang ako sa sakit na nararamdaman ko. At alam kong huli na ang paghingi ko ng tawad. Pero ipinapangako ko na babawi ako sa lahat. Habang nabubuhay tayo, patutunayan ko sa iyo ang lahat-lahat. Mahal na mahal kita. Dagdag pa nito at niyakap ako ng mahigpit. Ang totoo, nagdesisyon na ako na bigyan ka ng pagkakataon. Pero hindi mo maiaalis sa akin ang pagdududa. Kaya sana maunawaan mo rin. Napapaos na saad ko. Okay lang, patutunayan ko sa iyo. Araw-araw kong ipapakita sa iyo at sa anak natin kung gaano ko kayo kamahal. Paniniguro nito, parang biglang nawala ang mabigat na nakadagan sa puso ko. Noong mga panahong iyon, sa kabila ng aninlangan, napakagaan ang pakiramdam ko. Nang sumunod na mga araw, ganun nga ang nangyari. Sobrang asikaso kami ni Kian at kahit nga makasambahay, gulat sa inaakto sa boss nila. Kumain na tayo. Nakangiting anyaya nito nang matapos ihain ang mga niluto nito. Wow, Papa! Ang sarap naman po ng niluto ninyo. Pero syempre, mas masarap pa rin ang luto ng mama ko. Bibong pahayag ng anak sa tinawanan lang ng ama. Nakangiti na lamang ako. Kasalukuyan kami nagpapahinga sa may hardin ng bakuran nang lumapit sa akin si Kian at inabutan ako ng merienda. Lumabas tayo mamayang gabi. Ani nito at naupo sa tabi ko. Bakit? Tanong ko dito. Kailangan ba ng dahilan para lumabas? Natatawang tanong nito. Hindi naman. Napapahiyang tugon ko. Sa labas tayo kumain mamaya. Muli itong nagsalita. Okay, sigurado ako na may excite si Kendall nito. Masayang saad ko na nai-imagine ang excitement sa mukha ng anak. Tayong dalawa lang, Liz. Wala munang Kendall ngayon. Tayong dalawa lang. Bulong nito sa akin at inilapit ang gusto ang mukha sa mukha ko. Okay, pero pwede ba na lumayo ka sa akin? Naiilang na sagot ko dito. Tawang-tawa naman ito at halatang nag-i-enjoy sa ginagawa. Ginagabihan nga, nagpaalam kami sa anak na lalabas at magde-date daw ayon sa ama nito. At kahit nga hindi ito kasama, tuwang-tuwa dahil ang sweet daw namin sa isa't isa. Bago umalis, ibinilin ko dito na matulog na at tumango lang ito. Habang nasa biyahe, tahimik lang kaming dalawa pero magkahawak ang kamay namin. Ngingiti lamang si Kian na marahan lamang ang paktakbo sa sasakyan. Nang makarating kami sa isang restaurant, wala namang katao-tao. Naalala ko tuloy nung unang beses ko siyang makita makalipas ang ilang taon. Nireserve mo ang buong restaurant? Hindi makapaniwalang tanong ko at tumango lamang ito. Iginaya ako nito papasok sa isang VIP room at natulos ako sa tabi nito na makita kung sino ang naroon. Anak. Si Dad na agad tumayo pagpasok namin. Anong ibig sabihin nito, Kian? Matalim ang mata na bumaling ako dito. Alam kong malaki ang kasalanan ko sa iyo at sinabi ko rin sa iyo na babawi ako. Kaya gusto ko na magkaayos kayo ng mga magulang at formal na hingin sa kanila ang kamay ko. Ani nito at ngumiti at saka iniwan ako doon. Anak, patawarin mo ako. Umiiyak na saad ng ama ko na dahil mas natitigan ko ngayon, kitang-kita na rin ang pag-edad. Maupo po tayo, Dad. Anyaya ko dito at iginaya ito pabalik sa upuan. Nagkamali ako. Hindi ko dapat ginawa iyon. Patawarin mo ako. Ani nito at unti-unting umiyak. Kamusta po si Ma'am? Pagsisimula ko ng tanong. Nasa bahay. Mula nang umalis ka, naging malamig na ang pakikitungo nito sa akin.
Saad nito at nag-iwas ng tingin. Aaminin ko, nagalit ako sa ginawa ninyo. Pero mas malaking parte sa akin ang nasaktan dahil umasa ko na maiintindihan ninyo ako. Bumigay ang boses ko. Akala ko tapos na akong umiyak at masaktan. Pero heto, at meron pa pala akong muling iiyakan. Alam ko, kaya patawarin mo sana ako. Muling saad nito at nagpupunas ng luha. Napatawad ko na po kayo, matagal na. Ang mga pinagdaanan ko, nagturo sa akin ng maraming bagay. Isa na ro ng pagiging matatag at marunong sa buhay. Iniisip ko na lang na kinakailangan mangyari ng mga nangyari noon. Maturuan ako sa buhay at makamit ko ang pagkatao na meron ako ngayon. Paliwanag ko, tumakbo lang po ako nung nakaraan dahil hindi ko pa alam kung paano kayo harapin. Alam kong totoong nagkamali ako noon. Nahihiya ako at siguro may kaunting hinanakit pa. Pag-amin ko, bibisita po kami sa bahay kasama ang mag-ama ko sa linggo. Yun lang, nagpaalam na rin kami sa isa't isa upang tumulak pa uwi. Natapos ang gabing iyon na masasabi kong wala na ang lahat ng bigat na nararamdaman ko. Siguro, nung nakaraan, ito na lang talaga ang bumabagabag sa akin. Hindi ko lang masabi at maamin sa sarili dahil na rin sa takot at pangamba. Salamat, Kian. Hindi mo alam kung gaano mo ako napasaya sa ginawa mo. Marahang saad ko dito nang mahiga kami sa kama para matulog. Wala yun. Basta para sa'yo, Liz. Ang sabi ko naman, babawi ako sa inyo, hindi ba? Ani nito at hinila ako palapit sa kanya saka hinagkan sa noo. Mahal na mahal kita. Saad ko at yumakap dito ng mahigpit. Mahal na mahal din kita. Anas nito. Natulog ako ng gabing iyon na mapayapa ang kalooban sa piling ng taong minahal ko at mahal ako. At handa kaming harapin ang mga bukas na darating pa na magkahawak kamay at magkasama.